Pastor, pamilya, salamat po sa Panginoon na pagkakawalaan po na aking pagpapala maging talagang blessing po sa inyo through the Word of God sa pangarap sa inyo pong 1 month na revival. Hindi po kadali, yung programa niyo po every week, pero by the grace of God, ito po yung inilagay ng Panginoon sa puso ng inyong pastor. Kasi alam niya kailangan ng bawat isa sa inyo. At ganoon din po sa kami. At sa akin po mahal na yung po ito na mag-revive din po sa salita po nito. Ang inyong pong theme ay Gospel-Centered Revival. Ang nasa nakatuwa po sa akin is all about Gospel and the Scripture. Samahan niyo po ako tumayo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Ako na lang po babasa, sundan na lang po sa inyong mata. The say amen po, kapaganda na po kayo. Sabi po rito sa verse 1, 1 Corinthians 15, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and will ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sin according to the Scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Tayo pong lahat ay nanalangin. Nakilang Diyos, kami na lang nangyari at nagpupuring, nagpapasalamat po kami sa unang linggo po ng 1 month revival night na nangyayari po sa gawain mo dito sa lugar ng ating nangyari po sa iyo. Ikaw po ang mag-intervene, ikaw po mag-empower sa akin as I deliver thy message. Wala po kong talino o kakayanan, kundi sa leading ng Holy Spirit. Ako po aasa sa pangalan ng salita. Talastas niyo po ang aming mga puso, ang aming kasalanan, kahinaan, mga hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Linisin po kami ng iyong pananatuloy and let your Holy Spirit fill us, makapture po namin yung mensahe na nais mong ipangkin sa unang araw ng revival night nito, Panginoon. Salamat po dahil meron ganitong gawain upang i-challenge, upang i-remind, i-review, ma-revive, ma-restore ang mga anak po sa panghihina. At ganun po, ang iyong lingkod, ilagay niyo po siya tinuluran, anoint my lips, kasi hindi tayo sa iyong pulpito. Salamat po sa inyong lingkod, Pastor Doctor, sa inyong pamilya. Mas gamitin niyo po sila efektibo sa inuwain mo, pagpalayo po itong ministry nito na pinagkatiwala niyo po sa kanila. At kailangan po ang aming itataas sa ngayon po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po. Salamat po. Ulit, gusto din po magpasalamat po sa siyempre, yung po Pastor Doctor, meron pong nauna sa kanya, ang aming mentor, Pastor Elmer Blesco, malaki po bahagi po sa buhay namin bilang estudyante ng Bible School Science. Honestly po, mag-aid ko subject ay English. Pastor Elmer Blesco is our English teacher. Lahat po ng teacher, sa kanya po kami nanginginig. Hindi pwede po karapura, hindi pwede ato-antok, hindi pwede po bumaba yung mata. Na papakita ng tulog ka, kawawa ka kapag kung bumaksak mata mo, nagtuturo siya, goodbye. Pag hindi ka alis sa kanya, but we thank the Lord for Him because maraming bagay po natuturin po sa kung paano mag-construct ng sentences. Pero talaga, hindi po talaga ako, aminado po ako personally, hindi po ako magaling sa English, but because the legacy of Pastor Plesto, kaya malaking bagay po kung nagsimula po sa inyo. When it comes to principle, when it comes to ministry, yung pagiging sold out, andun po sa kanya. Kaya po, grateful po kami sa kanya. Ganun din po kay Pastor Doctor na nag-pray po para sa akin. Hindi po talaga sa ministry. Kaya malaking bagay po yung po revival. Malaking bagay po sa atin. Now, we will talk about gospel and scripture. What do we mean gospel and scripture? What do we mean? Sabi po, gospel is the English word used to translate the Greek word for good news.
Christians use the word to designate the message and the story of God's saving activity through the life, ministry, death, and resurrection of God's unique Son, Jesus Christ. Alam niyo po, ang overall na gospel po mula sa ipanganak ko siya hanggang sa ascension, yung kamatayan po niya, yun po yung kasukdulan ng gospel. Yun po talaga makikita natin yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya nga, although the gospel translates a Greek word from the New Testament, the concept of good news itself finds its root in the Hebrew language of the Old Testament. Kaya nga po, makikita po natin the good news of salvation for humanity. Now, ano po ba yung terms na ginagamit to describe gospel? First term used to describe gospel is the gospel of God in Romans chapter 1 verse 1. Makikita niyo po yan, basahin niyo na po. Secondly, the glorious gospel of God in 1 Timothy chapter 1 verse 11. Inunti-unti ko lang po siya kasi hanggang ng oras po ba ito sa Joker, mamaya, basta ko eh. What? The third term used, the gospel of God's grace in Acts 20:24. Kaya the man of these things moving. Makikita niyo po yung gospel of God's grace. Nandun po yung term niya. Not only that, the gospel of God's sons in Romans chapter 1 verse 9. Ano ba? The gospel of our Lord Jesus Christ, 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Wala po siya sa screen ko, kaya wala po sa slideshow. Ayun po yung tinutukoy na term to describe gospel. Not only that, the gospel of Christ in Romans chapter 15 verse 19. The other one, the gospel of the glory of Christ in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The other one, the gospel about Jesus Christ in Mark chapter 1 verse 1. The gospel of the kingdom, Mark 24 verse 14. The gospel of salvation in Ephesians 1 verse 13. Last din, the gospel of peace in Ephesians chapter 6 verse 15. Makikita po natin, yun yung term to use to describe the gospel. Mahalaga po na alam mo natin ito. Hindi po dapat head knowledge, but also by application, we experience the salvation by grace through faith in Christ Jesus. Kailangan naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos, nakita mo yung sarili mo na hindi mo tayo karapat-dapat. Ayun po, biyaya po ng Diyos na tayo po ay hindi deserve sa lahat ng bagay, even me. Whatever attainment, accumulation, or achievement in the ministry, in our personal life, bilang mga mananampalataya, manggagawa ng Diyos, o mangangaral, biyaya ho ng Diyos. Kaya wala ho tayong dapat ipagyaman. Dapat lalo tayo maging humble. Now, the gospel in the New Testament is this, the proclaimers of the gospel. The proclaimers of the gospel. Sino po? The angel at Christ's birth, John the Baptist in Luke chapter 3 verse 18, Jesus Christ in Mark chapter 1 verse 14 and 15, Luke 4:43, the 12 disciples in Luke chapter 9 verse 6, the 12 apostles in Acts chapter 5 verse 42, John and Peter in Acts 8:25, Acts 15:7, Philip in Acts 8 verse 12 and 14. Maging si Apostle Paul in Acts chapter 14 verse 7 and Romans 15:19. That is the proclaimers of the gospel in the New Testament. Makikita po natin merong instrumento ang ginagamit ng Panginoon. Kaya nga po, pag sinabi niyo po yung gospel, ang mga ngaralan po, pastor, ang tinawag ng pastor, no? Binigay ng Panginoon yung mandate to share the gospel of the grace of God for all. Yes. Kaya nga po maliwanag po, dapat tayong lahat nagpa-participate. Amen. Hindi po dahilan yung school, hindi dahilan yung trabaho, hindi dahilan yung business, hindi dahilan yung household ko, not to share the gospel of the grace of God. The reason why this is your theme, gospel-centered revival, it is because it is our duty to share the gospel of the grace of God.
You need to help your pastor. Hindi po kami malakas. Meron din po kaming kahinaan. Napapagod din po kami. Nai-stress din po kami. Kung pagod kayo sa trabaho, pagod din po kami. Bakit? Araw-araw mag-aaral ka, araw-araw i-develop mo yung, yung lesson mo. Tapos makikinig ka ng mga preaching, aating ka ng conference, seminar. Hindi mo madali. Lahat, araw-araw tayong bumabiyahe. Kaya natatandaan mo natin, malaking tulong po sa bawat isa sa atin yung bagay nito. Natandaan po natin, mahalaga po, ayun po may ginagamit na tao. Now, what is the content of the gospel? Ano po ba yung content ng gospel? First, the basic story about Jesus. Mark 1:1. Sabi, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Yung death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, that is yung sukdulan. Pero magsisimula yung gospel from the beginning hanggang sa kanyang resurrection. At tandaan niyo po, yung life ng Panginoong Kristo, that is gospel. Pero kung death and burial, ito yung finality ng gospel. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, mahalaga po na makita natin, ito pala yung content about the story of the Lord Jesus Christ. Makikita natin yung kanyang pag-ibig sa tao, sa makasalanan, yung kanyang pasensya, diba? Yung kanyang spirituality. Makikita natin lahat ng bagay. Bakit? Kasi kung susundin po talaga natin, gagaya natin ang Panginoong Kristo, kaya mo bang ibiging kaway mo? That is the part of the gospel. Kaya mo bang hindi magreklamo pag pagpunti na? Kasi ang Panginoong Kristo, buwan-buwan yung cross ng Kalbaryo eh. Yung kasalanan natin, dala-dala lang, pero hindi siya nagreklamo. Hindi na inaaway yung kanyang mga persecutor. Tiko, ang kanyang bibig. Ano yung pinakita niya sa cross of Calvary? Ano po ba yung unang sinabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Anong magpapakita nun? Pag-ibig. Yes. Pagpapatawad. Pag-unawa. Yung pagtatsaga na kahit na gano'n ang nangyari, yung istorya ng Panginoon Kristo, yun po yung content ng gospel. Not only that, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 8 and 11, ano pa? The second content, Jesus is the Christ. Acts chapter 5, verse 42, the daily, the temple, in every house, they cease not to feed and praise Jesus Christ. Yun po yung content ng gospel. Si Jesus Christ, hindi ako, hindi kayo, hindi tayo. Ang content ng gospel, the Lord Jesus Christ, what He did on the cross of Calvary, what is life on earth. Ano pa? The third content of the gospel, human should repent. Tayo po ay magsisisi. Hindi po kayo sabi mong matalino tayo, malakas tayo, may network tayo, marami tayong accomplishment o achievement sa buhay nito. Hindi ko na kailangan ng church. Hindi ko na kailangan si Pastor Joffrey. Hindi ko na kailangan ng JPC Makati. Oo, as in church na magtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Magtuturo sa atin ng katotohanan na tayo po ay dapat nagsisisi. Mark 1:15 sabi, and saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye, believe the gospel. Yun yung third content ng gospel. The fourth content ng gospel, salvation is by faith in Jesus. Amen. What He did on the cross of Calvary, it is not human salvation, it is not human effort. Wala kang ginawa, wala kang ginawa. Biyaya mo ng Diyos, kaya po tayo naligtas. Hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa ng ritual, ng baptism, ng membership, no. It is by faith to the Lord Jesus Christ. But the question is, do you have a personal relationship to the Lord Jesus Christ? Amen. Kaya nga sabi ng Romans 1:16 and 17, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written,
the just shall live by faith. Kapatid, kaibigan, makikita po natin na ang content ng gospel, salvation is by faith in Jesus. It is not by religion. Kahit kung baptist, hindi po yung religion ng baptist ng Lord Jesus Christ because He died on the cross of Calvary. Hindi po religion naman kayo sa cross ng Calvary. Ano pa? Ano pong content ng ano? God give us grace Acts 20:24. Yan yung content ng gospel. God give us His grace Acts 20:24. Kaya sabi, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Yun yung isa sa mga content. Merong biyaya. Ang Diyos po biyaya sa atin. Ang Diyos po matapat sa iyo. Kahit hindi tayo matapat. Pero si Lord, mabiyaya pa rin sa atin. Ngayon, matatapos pa yung taon. Ang daming biyaya natin na tinanggap sa Panginoon sa buong isang taon, sa iba't ibang aspeto. Dapat matutunan po natin na magpasalamat. Diba? Ibalik natin sa Panginoon. Lord, pinagkatiwala ka mo dito. Urihin ka, pasalamatan ka. Ano ba ang content ng gospel? Both Jew and Gentile can be saved. Ephesians chapter 3, verse 6 and 7. Lahat po, walang pinipili ang gospel. Amen. Maitim, sexy, siksik. Diba? Wala nang buhok, may buhok. Diba? Walang ako mag-singkit. Diba? Kahit ang lahi, kaya that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Ano pa? Verse 7, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. It is not us. It is God. Yes. Kaya nga, yung kaligtasan po, biyaya ng Diyos eh. Kailangan po matutunan natin, bakit, Lord, salamat, iniligtas mo ako. Lord, salamat, pinagkatiwalaan mo ako. Kaya nga, matutunan po natin. Ano pa content ng gospel? Jesus will return as judge. Lahat po tayo, haharap sa Kanya. Kaya nga sabi ng Romans chapter 2, verse 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Kaya nga, ito po yung content ng gospel. Not only that, last na content ng gospel, how believers should live. Diba? Philippians chapter 1, verse 27. Tandaan po natin, matutunan po natin paano po ba tayo mamumuhay. Basahin ko lang po Philippians 1:27. Sabi rito sa verse 27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that each stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. That is the content of the gospel. Kapatid, kaibigan, yan po yung content ng gospel. Now, what is the characteristic of the gospel? Ano po ba yung characteristic ng gospel? First, it reveals the glory of God. It reveals the glory of Christ. Yun yung content. Second Corinthians, yun yung characteristic of the gospel. Second Corinthians 4:4. Sabi, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kapatid, that is the first characteristic of the gospel. It reveals the glory of Christ. Ano pa? It is eternal. 1 Peter 1:25, Revelation 14:6. Sabi sa verse 25 ng 1 Peter, but the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Malaking bagay po. Makikita natin yung characteristic of the gospel. It is eternal. Ano pa po?
it demonstrates God's power. Yung characteristic po ng gospel. It demonstrates God's power. Romans 1:16. Sabi, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Not only that, it calls us. Tinawag niya tayo. 2 Thessalonians 2:14 sabi, whereunto we call you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Yan po yung characteristic of the gospel. Ano pa? Sabi, it saved us. 1 Corinthians 15:2. It saved us. Yan yung characteristic ng gospel. Kaya sabi, which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye believe in vain. Not only that, it gave us peace na hindi kaya ibigay ng tao, hindi kaya ibigay ng material things, hindi kaya ibigay ng money. Sabi po, Ephesians 6:15, and your picture with the preparation of the gospel of peace. Yes. It gave us hope. Colossians 1:23. Kapatid, kaibigan, iyan po yung characteristic. It gave us hope. Sabi niya, if we continue in the faith, grounded and settled, and be not move away from the hope of the gospel which ye have heard, which was preached to every creature which is under heaven, whereof I call a minister. Ano pa po yung characteristic of the gospel? It gave us life. May buhay. 2 Timothy 1:10. Sabi, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to life through the gospel. Ano bang pangalawa sa pagpamuli po ng karakteristik po ng gospel? It grows and bears fruit. It grows and bears fruit. Ang tanong po, lumalago po ba tayo? Nagbubunga po ba tayo? Alam niyo po, isa sa sekreto po na ikaw na Kristiyano lumalago, meron kang bunga sa pananampalataya. Yung bunga mo, kasama mo, nagpupuri, naglilingkod, sumasamba, sa dito po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya sabi ng Colossians 1:6, sabi, which is not unto you, as it is in all the world, that bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth. Kapatid, kaibigan, it grows and bears fruit. Yan yung unang characteristic of the gospel. Ang muli po ng characteristic, it tolerates no rival. It tolerates no rival. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1, verse 6 and 9. Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Sabi, I marvel that ye are so soon removed from him that called you in the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Sabi sa verse 9. Sabi, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Yun po yung sinasabi sa atin. Kapatid, kaibigan, yun po yung ibig sabihin po ng gospel. Nakita natin yung content, nakita natin yung characteristic. Now, what do we mean? Scripture. What do we mean? Scripture. Siyempre, gospel and scripture. Sabi po, scripture is storing Judeo-Christian name for the specific literature that the church received as divine instruction. Malaking bagay po, kaya nasabi, scripture means a writing rendering the Latin scriptura and Greek
The term is used some 50 times in the New Testament for some or all of the Old Testament. Kaya nga po, in the history of the church, the divine character of Scripture has been the great presupposition for the whole Christian preaching and theology. We believe that the Bible is the sole authority for faith and practice. Kailangan po, ito po, binabasa natin araw at gabi. Hindi pwede sabihin mo, Kristiyano ka, manggagawa ka, missionary, mangaral, bata man o matanda, but we neglect meditating the Word of God. Alam niyo po, honestly, ngayon po ako po ay nag-pray sa mga worker namin sa church. They will send me their devotion morning and evening. Pag hindi, tanggal support. Ganun po ginagawa, tanggal support. Why? Paano ka magtuturo sa mga bata kung ikaw mismo hindi nagbabasa ng Bible? Paano may tuturo yung gospel kung ikaw mismo hindi mo alam yung gospel? Hindi mo naranasan. Kaya nga mahalaga po na yung Bible po, yung Scripture po, hindi mo nawawala sa buhay natin. Tatandaan po natin, this is the apparent in the way the New Testament speaks about the Old Testament. The New Testament writer often use the formulas like God say, the Holy Spirit say, to introduce the Old Testament passages. For the New Testament authors, Scripture was the record of God speaking and revealing Himself to His people. Kaya nga po, makikita po natin, malaki pong factor po ang Bible sa buhay natin. Malaki po ang factor in relation ng gospel, yung scripture sa buhay natin. Hindi kasi pwede magturo ng gospel kung hindi mo alam. Kasi kapag ituturo mo yung gospel, pupuksan mo yung Bible. Ituturo mo kung paano yung buhay ni Kristo. Ituturo mo yung death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Hindi pwede, hindi mo alam ang Bible. Kaya po, maraming Kristiyano po, hindi kaya mag-share ng gospel. Maaaring hindi ligtas. Pangalawa, ligtas, pero hindi alam paano magbukas ng Bible. Kaya nga po, mahalaga po, may connection po yung Bible sa gospel na pinag-aaralan po natin. Now, tatandaan po natin, the Bible was written for our instruction and encouragement. Makikita po natin yun sa Romans chapter 15 verse 4. Makikita rin po natin, to lead to saving faith, 2 Timothy 3:15, to guide people toward godliness, 2 Timothy 3:16, and to equip believers for good works, 2 Timothy chapter 3 verse 17. Yung mga bagay niya, malaking bagay po. Kaya nga, the purpose of Scripture is to place men and women in a right standing before God to enable believers to seek God's glory in all of life's activities and effort. Kaya nga po, malaking bagay po ang salita nito sa atin. Yung gospel and Scripture, hindi mo yung mapag-iwalay. Kasama po sa buhay yan. Kaya nga, it is above all a book of redemptive history. Scripture is not only a divine book, but a divine human book. Ikaw po ay katutukoy. Tama. Paano maniniwala asawa mong lalaki, asawa mong babae, kung ikaw mismo na Kristiyano na sinasabi natin, hindi nagbabago yung buhay natin. Hindi nagbabago yung ugali natin. Paano maniniwala yung klase mo na mananampalataya ka, pero ikaw mismo hindi nagbago? Katrabaho mo, ka-business mo, o saan man pinagkaliligay mo ngayon. Tatandaan po natin, sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5:17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creator, behold, all things are passed away. Kaya nga, tatandaan po natin, ang totoong nakaranas ng gospel, nagbabago po ang buhay. Hindi natin pwedeng sabihin, kasi ito yung hinamulatan ko, ito yung ambience namin, ito yung kultura namin. No. When you read and meditate the Word of God, and when you experience the gospel of the grace of God, magbabago ka sa biyaya ng Panginoon. Pero kung hindi ka nakaranas ng gospel, hindi mo ito binabasa, wala kang mangyayari. Wala kang magbabago.
Kaya natatandaan po natin, it is important to recognize that the biblical writers employed the linguistic resources available to them as they wrote the specific people with particular needs at particular time. Kaya tingnan niyo po, pag binasa niyo po ito, sa umpisa po, hindi natin talaga maunawaan ito unless we ask God's wisdom to understand, to speak to us, to the reading of the Holy Spirit. Ay, ay, makasalanan pala ako. Ay, kailangan ko si Kristo. Ay, kailangan ko ganito. Dapat pala ganito na. Kapatid, kaibigan, tatandaan po natin, Jesus Christ is the center to which everything in Scripture is united and bound together. Beginning and end, creation and redemption, humanity and the world, the whole, the history and the future. Yun po yung makikita natin when it comes to Scripture. Mga minamahal kong kapatid, yung team nyo po maganda. Gospel-centered revival. Alam niyo po, honestly, ginagamit ko ito sa mga mission conference in spreading the gospel. Now, ito po, why we need to study gospel and scripture. Ayun po yung kasunod. Why we need to study gospel and scripture. First, and ito na po yung point natin. Point number 1 is this. Its importance. Is important to every believers. Mahalaga po ito sa atin lahat. Hindi porket sabihin mo, matandang church, nasa kalagitnaan, bagong church, ay, hindi na namin kailangan niya, matandang church pa kami, matandang kaya lang kami. Ang nangangailangan lang yan, mission ko. Gospel and scripture, we need that. Bakit? For personal growth. Amen. For personal growth. Kailangan natin ng gospel and scripture. Kailangan natin hasahin natin sarili natin so that we can share the gospel of the grace of God. Kailangan hasahin natin yung buhay natin sa salita ng Diyos na makita po sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam po, hindi naman po yung sinasabi natin. Ang tinitingnan ng tao, yung buhay natin. Kasi, ang tao po, kaya sabi, action speak louder than word. Kaya nga po, ang tinitingnan po sa atin, ng ibang tao, ng katrabaho, kaklase, kamag-anak, kaibigan, yung buhay natin. Ano po yung mga response natin? Kaya natatandaan po natin, the first, sabi nga, we need to study the gospel and scripture because it's important to every believer. Personal growth. Lumalang tayo. Tumitibay tayo. Kaya nga, matutunan po ang bawat isa ito. Hindi po sabi mo matagal na rin. Ay, hindi ko na kailangan magbasa ng Bible. Memorize ko na nga yung paboritong verse kay Pastor. Diba? Memorize ko na yung paboritong members ng mga nila sister. Na mga kasama natin sa church. Kapatid, kaibigan. Kailangan nasakin natin yung sarili natin lalo. Sa salita ng Diyos. Ano ba? It is important for personal growth. Secondly, letter B, for protection. Protection. Kanino? Alam niyo po, itong gospel, hindi ka masisila ng kaaway kung well-doctrinated ka sa gospel. Amen. Kapatid, kaibigan, online man, nakikinig, mahamon ng live training ninyo. Kapag well-doctrinated ka when it comes to gospel, hindi ka mapupunta sa kulto. Hindi mo question yung itinuturo ng pastor. Pastor, mali naman yung giving kasi ganito narinig ko sa ibang sekta. Yung giving sa demonyo daw yan. Pero kung well-rooted ka sa gospel, well-rooted ka sa scripture, mayroong protection. The reason why many believers will nagbabackslide, it is because hindi nila alam yung gospel. Hindi nila alam yung doctrine na meron sila. At tandaan niyo po, hindi porket lumaki yung anak natin sa church,
Ano lang po sa mga anak, hindi po sabi mo lang, officer yung magulang mo, teacher yung magulang mo, worker yung magulang mo, o kuya, ate mo. Diba? Kailangan po, mga magulang, turuan niyo po ng gospel. I-share niyo po yung gospel sa anak ninyo. Bakit? Malalaman niyo po na nagbago anak ninyo kapag yung gospel totoo po sa buhay nila. Malalaman niyo, pag malaki na, makukulit pa rin. Iba pa rin yung kastahan, iba pa rin yung salitaan. Ibig sabihin, hindi talaga totoo ligtas. Nahihiya na lang sa iyo kasi nasa bahay mo pa, kaya nag-church. Kaya nga mahalaga po, yung gospel and scripture sa atin for protection. Kanino po protection? Protection against kanino? Una-una kay Satan. Ang dami po, si Satanas, ang galing mandala. Amen. Katayain yung emosyon natin. Kaya nga, sabi, sin, blind, sin, mind, sin, blind. Bakit napunta yung Kristiyano doon? Kahit nga kami mga pastor, pwede mahulog sa gano'n eh. Hindi po, project nangangaral kami, si pastor, excuse na no, kasama po ninyo kami. Tulad ninyo, pwede kami bulagin ng kaaway sa Satanas. Yung tama, magiging mali, at yung mali, magiging tama. Kaya nga po, tandaan po natin, why we need to study the gospel and the scripture, because it's important for every believer for protection against Satan. Sin. Ano niyo po, kapag yung nakita mo na ikaw, ako ay makasalanan, at biyaya na ng Diyos, naligtas tayo, mahihiya kang gumawa ng kasalanan eh. At tandaan niyo po, mahihiya po kayo gumawa ng kasalanan kapag nakita mo, biyaya na lang ng Diyos, iniligtas ako. Nasa punta na rin tayo ng sala eh. Hellbound na tayo. It is because of the gospel of the grace of God. It is because of the Lord Jesus Christ. It is because of the grace of God that we are saved. Amen. That we are in the ministry. Amen. Kaya mo tayo, officer ka ng church, di ba? Teacher ka sa church, meron ka ministry sa church. It is because of God's. It is because of the grace of God. Ano ka? Protection against Satan, sin, and the system of the world. Protection against the system of the world. Kasi kapag alam mo yung gospel, alam mo yung scripture, hindi ka madaling maniniwala sa sistema ng mundo. O lalo na ngayon. December moment. Ano meron ngayon? Ay, Pasko. Ay, gusto ba? Naniniwala ka. Baptist, naniniwala sa Pasko. Ay, Pastor, hindi na mo kami naniniwala sa Pasko eh. Pero pag may binigay, ginatanggap po namin. Naman. Yan po yung matangin. Hindi ako naniniwala pero nagbigay pa sa tatanggapin ko yun. Diba? Kami nga, kamanggap din ang pamastong doon sa alokan ng pinda eh. Tanggap na rin. Okay. Para sa member, blessing nila. Ako tayo kaibigan, pinoprotect ng protection po tayo sa sistema ng mundo. Bakit? Kapag hindi tayo malalim sa gospel at scripture, madali tayo magpo-compromise. Yes. Gagawin natin kung tama, gagawin natin mali. At kung mali, gagawin natin tama. Tatandaan po natin, yan po yung kahalagaan ng gospel and scripture. Sa revival, sa gospel center revival nyo, pahalagahan po ninyo yan. Lagi natin i-check, naranasan ko pa talaga yung gospel of grace of God. Naranasan ko ba yung pag-ibig ng Diyos? Yung pagpapatawad ng Diyos? Kasi makikita mo yun sa buhay natin. Not only the system of the world, but also to the false prophet. Marami na po walang sa peka. Tama. Marami na po makalat. Isa nga, nakulong na eh. Diba? Kaya meron na naman lumalabas. Tumatakbo pa nga. Tumatakbo pong Presidente, Vice President, Senator, ganun pa eh. Kaya natatandaan po natin, mahalaga po yung gospel and scripture. Why? Protect personal growth, protection, ano pa? Leprosy, progress. Saan? Unang-una po,
sa spirituality po ng bawat isa sa atin. Kasi kapag nag-share ka na ng gospel, kapag nag-share mo na yung pananampalataya mo, kapag nakakapag-invite ka na ng mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kamag-anak sa church, at nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon, meron kang progress spirituality. Yun po yung purpose ng revival. Ma-remind, ma-review, ma-restore. Alam niyo po, lahat po tayo, kahit nasa church ka po, minsan dumadating yung time na physically present ka, mentally, emotionally, with ang backslider. Bakit po ito sinasabi mga kapatid? It is because naranasan ko. Naging backslider din po. Nandun ako sa San Jose, nakikinig ako, pero yung puso at isipan ko, wala ako sa gawain ng Panginoon. Wala sa salita ng Diyos. Yung pala, spiritually, backslider po. Kaya na po, mahalaga po ng gospel and scripture sa buhay natin. Bakit? Progress, spirituality, ano pa? In numbers. As a church po, as a ministry, the more na dumadami yung tayo, nadadagdagan, maraming naliligtas, nakaka-bless. Nag-challenge ka lalo. Wow, praise the Lord. Kakandaan po natin, kailangan po natin ng gospel and scripture. It's important to every believer. Progress, spirituality, in numbers. Kaya nga po, meron kayong Bible study. Kaya meron po kayong outreach test. Meron kayong ginagawa sa school. That is, ano yan eh, gusto nyo matagyagan kayo in numbers. Hindi man biglaan, pero at least nagtatanim mo kayo. Yung sabihin mo sa tinuturuan mo sa school, sabihin mo na sa 30 estudyante, madala mo sa Panginoon, 5, at yung 5 yun, mag-stay na to. It is our joy. It is your prayer, your love, your sacrifice. Makikita mo, Lord, thank you, may bunga. At tandaan po natin, progress in spirituality, in numbers. Natadagdagan po tayo. Kahit po ko sa amin eh. Sabi ko, hindi ba kayo nagsasawa? Tayo na lang nakikita lagi dito. Nana, may bago naman. May bisita tayo kada linggo. 1, 2, 3. Ang mahalaga, may bisita tayo. Sabi ko, ako ba nagsasawa na lang nakikita ko sarili ko sa sarili. Tapos tayo po magkakasama. Mas maganda may dala tayo. Sabi ko sa kanila, po yung hangin ko sa kanila lagi. In numbers, not only in practice in spirituality numbers, but also in giving. Giving. May progress sa giving. Kasi pag pinag-usapan gospel, may bigayan. Susupport kayo ng missionary, susupport kayo ng worker ninyo. Hindi naman pwede. O si worker, punta na kayo sa kabilang barangay. Ano, magtatamad. Ang init-init, baka mag-hindi, mag-ikakulay ko pa. O, kailangan ng ano, pamasahe, pamilihan naman lang. Hindi pwede, nag-share ng gospel, pero may ayuda kayong matulong. Hindi ka makapunta, ikaw yung generous giver. Lahat may involvement. Kung hindi ka, wala kang pera, ikaw, gusto, ako po, mag-praise para sa lahat ng worker natin, yung mga teacher natin, yung mga soul winner natin. Diba? Ano yan, depende po eh. Ang maturity po sa gawain po ng Panginoon, makikita po yan, nag-involve ka. Yes. Sa lahat ng aspeto. Kung wala ka, hindi ka naman pipilitin yung pastor mo eh. Kahit ako personally, pag wala, mahalaga nasa church ka, mahalaga i-ministry mo ginagawa mo, mahalaga pinag-pray ko kami. May teamwork kasi we pray for you na pagbalay ka na po sa material na bagay, sa finances. Kung sa ngayon wala, tuloy lang. Natandaan mo natin may progress, spirituality, numbers, giving, but also yung outreach mo, dumadami. Yun po yung kahalagaan ng gospel and scripture. Kumbaga, may bunga. Nagbubunga. At magbubunga pa ng marami. Kapatid, kaibigan, mahalaga po yung gospel and scripture sa atin. Bakit? Merong personal growth, merong protection, merong progress. But the question is this, are we involved sa gospel and scripture? Are we applying what we have learned
sa Sunday School, sa preaching, sa mga online Bible study nyo? Are you involved? O dahil kaibigan, mag-participate ka. Huwag mo sabihin, Pastor, busy. Dahil Pastor Gopre, busy po ako. No. Lahat po tayo, bigyan na tayo ng oras. Gamitin natin yung, imanis po natin yung oras natin ng tama. If we value our study, we give more time, effort, nag-e-excel ka, you give your effort to them para maging up-natter ka sa school, ganun din sa trabaho, ganun din sa business. You give your effort, hindi pumapasok ka ng maaga, binibigay mo yung best mo, pero sa third, hindi mo binibigay yung effort mo when it comes to gospel and scripture. In supporting your church ministry, dapat binibigay din po natin yung effort natin. Dapat napakahalaga sa atin ng salita ng Diyos at yung gospel at yung gawain ng Panginoon. Kung saan po tayo bibila. Yan po yung why we need to study the gospel and the scripture. First, it's important. Number two, it's instruction to every believer. It's instruction to every believer. Tatandaan po natin, ang focus ng Panginoon sa atin, share the gospel of the grace of God. Huwag mong sarilihin. Kaya nang maliwanag yung Matthew chapter 28 eh. Diba? Mark 16:15 eh. Maliwanag po yan eh. Tingnan niyo po yung Mark 16:15 muna. Mark 16:15. Sabi po ng Bible sa Mark 16:15. The Bible said, and he said unto them, go ye. Hindi sinabi, go, pastor, Jopre. Sabi, go ye. Sabi nga, go ye. Go ye into all the world and preach the gospel to every creation. Nakapit, kaibigan, maliwanag po, pag sinabing ye, hindi po singular. Pag sinabing ye, plural, marami. At ito po ay ibinibigay, inuutos po sa iglesia. At ang utos na ito, hindi po ito option. Hindi po ito suggestion. It is a command for you and for me. Amen. Sabi ko nga po sa inyo sa school, pwede ka mag-share ng gospel. Una, yung buhay mo. Pangalawa, pwede mo silang i-share yung natutunan mo. Kung if you are really saved, you experience the grace and the love of God, yung forgiveness ng Diyos, naranasan mo, you can share the gospel to your classmate, to your workmate, sa mga kliyente mo. Bakit hindi mo ma-share? Baka hindi mo tiyak na ligtas kayo. Kasi, ang makakapag-share yan, yung nakaranas po ng kaligtasan, ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga diba sabi po ng Matthew chapter 28, sabi, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Sabi, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Pag sinabi po, kasama ng po ito yung discipleship eh. Hindi lamang po, ay, nawin ko na siya, nadala ko na sa church, bahala na sa buhay niyo, no. Mayroong discipleship, ititrain mo siya, yung buong yung bisita mo, dinadala mo siya, igagabay mo siya kung paano, sa umpisa yung bihis ka, parang pang-antok, pang-tambay. Pero dahil lagi mong kasama, uy, mas maganda pag nag-bihis ka, nakamarong ka, naka-meditate ka, di ba? Nakapans ka na maganda, naka-isla ka, nakasapatos ka, nakadress ka na maganda. Part of your ano yan eh, training eh, ng mga soul winner, ng mga mananampalataya. Part po ng discipleship yan eh. Hindi pwede natapos na itong kulit ko sa kanila, Pastor, no. The soul winning, when it comes to sharing the gospel, part po yung discipleship. Hanggang sa nagpagluto siya. Di ba may mga anak po kayo? Yung baby po ba, nung pinanganak na, pinabayaan na? O hindi? Pero yun po sa spiritual. Nasa yung sa anak mo, o yan anak, lumapas ka na, paala ka sa buhay mo. Maglakad ka na, saan ka pupunta? Hindi.
Inaalagaan mo todo, ganun din po sa gawain mo ng Panginoon. Yung mga bunga nyo, nasira nyo ng gospel, nakakilala sa Panginoon, aalagaan mo hanggang kaya na. Malalaman mo yung pagkaya nila. Hindi mo na sa sinusundo. Kusang palo na sa pumunta sa church. At hindi mo na sa hinayaya pagbukat ng Bible. Siya na mismo, sinasanay niya ng sarili niya. Naging-involved na sa ministry. Ibig sabihin, kapag kasama mo na siya, malaking bagay na po. At ang mo natin, sabi, bakit natin kailangan pumalot? Gospel is scripture. Bakit natin pinag-aralan? It's instruction to everyone to share the gospel of Christ. Amen. But the question is this, meron ka na ba share? Well, talk lang po tayo. Meron na po kayo, sir, na share. Kasi dati, hindi mo pwede sabihin, kasi pastor, ang dami namin ginagawa sa church. Kung talagang totoo, yung pag-ibig mo sa Diyos at sa gawain ko po, isi-share mo yung gospel. Amen. Hindi pwede, wala kang participation. I-share natin. Huwag natin kayo sabi ko, ako po, lagi ko po sinasabi sa mga tagalang liwa, huwag ninyong gamitin yung sitwasyon nyo o sa condition and circumstances of life na mahirap lang kayo. Lagi ko po sinasabi sa akin, ayun ko yung pinag-pray ko na laging challenge sa kanila. Kasi doon mo mapapatunayan na ikaw at ako sumusunod sa Panginoon kapag kaya mo i-share yung gospel. At ang salita mo sa pagkusunod mo, ipinamumuhay mo. Bakit? Ito po Christian music. Kaya nga, yun yung first instruction. Secondly, the instruction to every believer to strengthen the church of God. Through gospel and scripture, you strengthen the church. Hotel, kaibigan, nasa online. God's instruction to us about gospel and scripture, we strengthen the church of God. Okay, kapag meron kang, kung gusto niyo pong mamatay na yung church nyo, huwag kayo mag-solving. Huwag niyo i-share yung gospel. Pero kung mahal niyo yung church nyo, mahal niyo yung gawain ng Panginoon, mahal niyo yung pastor nyo, tutulungan niyo yung pastor nyo na mag-share ng gospel. Ito ang part ko. Mag-i-invite na lang ako. Hindi man ako magaling mag-share ng gospel dahil meron akong kamisya. Nahihirapan akong patang Bible. O, kakalihin ko lang sa church. O, malaking factor yun. Bakit? Nagpapatunay, gusto mong lumakas yung iglesia nito. Pag ayaw mo lumakas yung iglesia nito, huwag ka mag-share ng gospel. Huwag ka mag-participate. Huwag ka magbasa ng Bible. Huwag mo i-apply yung natutunan mo sa Bible. Hindi mo kasi pwede pag-iwalay yung gospel ng scripture eh. Amen. Bahagi po yan ang buhay natin eh. Paano tayo lalago? Kaya nga sabi ng second, Timothy 3:17, that the man of God truly furnished unto all good works. Malaking bagay po yun eh. Ang gagawin mo po, tama, kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, mag-glorify ang Panginoon, lalago ang iglesia. Kaya pag kung alam mo ang ginawa natin, hindi lalago ang church, hindi tayo lalago, hindi titibay, magiging ano tayo, kasiraan. Magiging tayo, masamang libadura tayo sa church, sa community. Kaya nga po, mahalaga po na yung gospel and scripture. Because it's instruction to every believer. Malaking bagay po. Pag-individual, lahat po tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Mag-share ng gospel. Gamitin tayo para lumakas yung iglesia ng Diyos. Ang tanong, are we willing to commit, to involve, to participate sa gawain ng Panginoon? To help our pastor. Okay, bahagi po kayo. Huwag ninyo pong gamitin yung kailangan natin. Huwag natin gamitin yung bagay na wala tayo. Gamitin natin, Lord, ano po ba may tutulong po sa church? Maliban sa pagkate. You need to participate. You need to help your pastor. Lagi ko po sinasabi sa amin sa church, kung gusto niyo po ako pumatay, huwag niyo na akong tulungan sa gawain ng Panginoon.
Sabi ko, paano nila nalalaman na nahihirapan ako? Alam niyo po, isa lang sinabi ko sa kanila, nakakalbo ko sa inyo. Yun po, pag nakakalbo ko ako, yun ang senyales, nahihirapan ako. Maliban po sa inahin ko yan, nakakalbo ko talaga. Tapos pumuputi. Kapatid, kaibigan, yan po, why you need to study the gospel scripture, it's important, it's instruction, share the gospel, strengthen the church, not only that, stand for God and truth. Malaking bagay, kapag malalim ka sa doktrina ng gospel, sa Panginoon, sa doktrina ng Bible, at malalim ka sa salita ng Diyos, kasi pinamumuhay mo po araw at gabi. Hindi ka nagpo-compromise, kapatid, kaibigan. Tatandaan po natin, tatayo ka para sa Diyos at kakatotohanan ng salita ng Diyos. Masarap po tumayo para sa Panginoon. And when we obey God at yung katotohanan, yung Lord of blessing, diretso-diretso. Tatandaan niyo po, masarap po tumayo para sa Diyos at kakatotohanan. Bakit? Nandun po yung pagpapala. Nandun po yung favor ng Panginoon sa Diyos at sa tao. Tatandaan po natin, yan po yung third instruction to the believers. Stand for God and truth. Ano pa po? To serve Him. Kasi itong gospel and scripture, kapag seryoso ka dyan, at itong Bible na ito, nababasa mo araw at gabi, maglilingkod ka. Tama. Hindi ka magiging taga-tayuman. Hindi ka magiging taga-tanawan. Ay, ang galing ng pastor. Pastor, wala man ako dyan, pero cheerleader mo ko. Teka pala ko, ay, pastor! Hindi pwede ganoon, cheerleader ka, dapat kasama ka. Yeah. Sa pag-share ng gospel, sa mga bata, sa matatanda, sa soul winning, sa mga Bible studies. Kung hindi man kasama si pastor, sa bahay mo, bata, matanda, edad mo, turuan mo na salita ng Diyos. That is sharing the gospel. You are doing your part to serve God, not only sa church, but also sa field, kung nasan ka. O, meron bang mga kapwa estudyante? O, isa, dalawa, tatlo. Binibigyan mo ng trust, isip, pinapaliwanag mo. You are serving God. Not only you are here serving God, meron kang ministry, sa labas po ang pinakamahalaga. Na isi-share mo yung gospel. Kasi yun yung kailangan ng church, yun yung kailangan natin gawin. Yun yung pinakamagandang lingkod. Meron kang nadadala sa Panginoon. Ito po, kasual na to eh. Maging tagapagpakanta ka, scripture reader ka, ikaw yung taga-linis ng church, ikaw yung taga-luto, ikaw yung taga-laban ng mga magpina, diba? Ikaw yung taga-ayos ng sound system. Common na ho yun eh. Pero yung pinakamagandang paglilingkod, yung nagsishare ka ng gospel. Amen. Bakit? Natutulungan niyo yung pastor ninyo. Mahirap po maging one-man team when it comes to soul winning, nagsishare ng gospel. Bakit? Halimbawa, example po, ano dito? Tatawagin mo nga si Pastor Jofre, pero nasa Timbuktu yan. Pastor, kailangan ka ng lolo ko, mamamatay na siya. Kailangan mo siya ng gospel. Uy, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa share yung gospel sa kanya. Alam niyo po, nasa ko po yun. Nasa conference po ako sa Dios Cavite, may dating member, mamamatay na siya. Matagal ko nang pinag-pray, Lord, kunin mo na ito. Diretso na ako, Lord. Huwag mo na siyang payaran. Kung gusto mo na siyang kunin mo na, kawawa yung pamilya kasi siya. Kasi nasyaran pa naman na siya eh. Umiyak-iyak ko yun. Gusto, katanggap ko si Jesus. At that time, tumawag sa akin, Pastor, kailangan ko po kayo rito, ipag-pray niyo yung asawa ko para lalo pang makasigurado akong ligtas siya. Sabi ko, sister, ikaw na po mismo, bakit? Kasi nakakasya mo yung kaligtasan eh. Sabi ko, naisip yung pambira itong si sister. Hindi ba pala alam yung totoong kaligtasan? Tatawagin pa ako, layo-layo. Sabi ko, sis, dito po kayo rin ako. Sabi ng mister nyo, basta share yung gospel, pag-pray nyo. Kasi po, may pag-pray mo po kayo dito. Kasi sobrang layo po po.
Nasa Amos Cavite po ako, ilan mo na yan. Bago po ako makapunta dyan, baka gano'n na yan. Alam niyo po, after ilang minuto, nag-text pastor, natay mo po siya. Sabi ko, kinausap ko siya, pinag-pray mo siya. Sabi niya, opo, very good. At least ginawa mo, kasi ikaw ang pinakamahalaga, makikinig sa iyo kasama mo. Alam niyo po, kapatid, kaibigan, mahalaga po, lahat po tayo may bahagi. At kailangan natin matuto. Kasi hindi lahat ng oras nasa tabi ng si Pastor Doctor. Kailangan kayo mismo. Eh paano pag may bisita kayo rito? Wala mo si-share? Ay hindi po, antay namin si Pastor Doctor dumating. Eh kung nasa bakasyon, nagpunta, katulad, pupunta kami ng Mindanao. Antayin po kung may si Pastor Doctor. Andahin niyo po, mahalaga po, every second counts. Yes. We need to share the gospel of the grace of God. That is our privilege to serve God sa lahat ng oras. Hindi po depende sa gusto mong oras. Ang paglilingkod po, wala mong oras. Kapag may pagkakataon mag-share, i-share mo na. Bakit? Hindi natin alam yung buhay. Panguli po, why we need to study the gospel and the scripture, sabi, because it's important, because it's instruction, and lastly, because it's individual response. It's individual response. Natandaan po natin, we should believe in it. Kailangan mo natin paniwalaan. Natandaan po natin, Hebrews chapter 4, verse 2. Therefore, unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, as being made with faith in them that heard it. Mga kaibigan, we should believe in it. That is our individual response to the gospel and scripture. Kung naniniwala po kayo sa gospel at sa salita ng Diyos, na babaguhin yung buhay ng inyong anak, ng inyong asawa. Alam niyo po, ako po, nung ako inaligtas, lumalaban po ako sa tatay ko, nakipagsuntukan po ako. Kaya nga hindi siya naniniwala ligtas ako eh, minumura ko siya. Sinasagot ko siya, ay pagsuntukan po ako. Sa kanya. Pero alam niyo po, dumating sa punto, sabi ko, Lord, paano ba maniniwala sa tatay ko? Pray na magbago siya. Yung pala ako pala ginagawa ko. Kailangan. Ayaw ko na magbago. Ano po ginawa ko? Hindi ko na siya sinagot. Paggalang na ako, may pukat ako po kasi wala akong pukat ako eh. Bakit? Ano ba ba eh? Naman niyo po, biyaya mo ng Diyos. Yun po yung ating individual response sa gospel of scripture. Kahit alam mo pa yung doktrina, kahit alam mo pa yung scripture, kung ikaw mismo na Kristiyano, hindi nagbabago, hindi maniniwala siya. Before po, pumatay siya 2011, I thank the Lord, nakasama ko po siya po sa San Jose. Sabi ko, pa, huwag ka lumalik sa Panginoon. Sabi ko, ikaw na nakakilala sa akin. Okay na yun, paglabas mo sa kulungan. Yun na po, January, hanggang March. Kasama ko po siya, nag-ilit na, wala akong sapatos, wala akong sapatos. Estudyante pa kami ni Pastor Jobber. Ni Pastor Jobber, estudyante pa. Hindi na, Justin na, kasama ko. Labas lang na. Sabi ko, hindi, biyaya na mo na, magkakaroon ka na. Next week, abangan ko. Harating yun, may sapatos ako. Bigay ko sa tatay ko, sakto sa tatay ko. Ang tanong, bigay ko rin. Damit, bigay ko rin sa kanya. Ang galing mo ng Panginoon. Amen. Ang kailangan pala, unang mabago, tayo muna nag-pray, tayo muna nag-tuturo. Maniniwala sila sa buhay na nakikita sa atin. Amen. Hindi yung sinasabi natin. Kahit mayroong kapanito, kahit matalino pa tayo, hindi sila maniniwala. Bakit? Yung buhay natin hindi totoo. Kaya natatandaan po natin, kung naniniwala po kayo, ano din po, naniwala siya. Nakapagkasama ko eh. Sabi ko, sa negro ko nakapagkasama pa ako eh.
thinking ko noon, hindi na magpapastor ako na mag-isa sa buhay. Pero magaling yung Panginoon. Lupan ka kasi po ang ginamit ko. Hindi po. Bakit? Lahat po yun eh. Paniwala namin sa salita ng Diyos. Even in the ministry po. Alam niyo po, marami pong imposible nang ginawa ng Panginoon sa buhay namin sa ministry sa Latino. Ibinigay ng Panginoon. Amen. Pero, babaguhin ka ng Panginoon. Huwag ka mag-release sa sarili mo. Yes. At yung gospel at yung scripture, ipamuhay mo lang. Makita sa buhay natin. At kapag pinagkatiwalaan tayo ng blessing, be humble. Kaya kung pinagkatiwalaan ng blessing, to share your blessing. Amen. Masarap po magtumulong. Financially, prayerfully, morally, counseling, material, magbigay pera. Masarap po tumulong. Bakit po? Naniniwala po ako sa salita ng Diyos eh. Naniniwala ako sa gospel. Bakit? Maraming siyang ginawa sa buhay namin at ministry. Kapatid, kaibigan, paniwalaan po natin. Ano pa? We should obey it. 2 Corinthians 9:13, 2 Thessalonians 1:8. Sabi po, 2 Corinthians 9:13, whilst by the experiment of this administration, they glorified God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution unto them and unto all men. Kapatid, kaibigan, we should obey the gospel. Sabi niyo mag-share, sabi ng pastor niyo, magdala kayo ng bisita, mag-invite kayo. Alam ko, honestly po, mahirap ang mag-invite. Yung bigyan mo nga ng trust eh. Minsan, bakit? Magkakapera ba ako dito? Kaya mo ba ako? Minsan, nakakayos. Minsan, ako na sampalin eh. Pag yung mga bata kasama ko yung mga juniors, Pastor, sinabihan kami kung magkakapera daw sila sa trust. Dapat sinabi mo, oo, tigil pa sa pera. Sabi mo, buhay na walang income. Ganun yung tamang pagsagot. Pag sinasabihan sila gano'n, natatakot. Sabi ko, okay, matakot. Ano na kayo, tinutoy at dami na kayo. Pero kapag alam mo sabihin yung salita ng Diyos, hindi ka matatakot. We should obey it, mga kapatid. Sundin po natin. Sundin niyo po yung pastor ninyo. Maaaring kahit kayo kay Pastor John Fred. Pero I will tell you, itinalaga siya ng Panginoon sa buhay ninyo sa church na ito para tulungan kayo, gawain kayo sa buhay na namin. Ang ministry po, hindi mo patalanuhan. Makikita naman po ninyo yung pag-ibig nila sa inyo. Yung sakripisyo, lahat ng effort. Kami po mga man of God, mga missionary, mga pastor, na inilalagay sa bawat churches, lahat na po, siguro ng effort, ginawa na po natin sometimes, nag-interpret pa kami. Pero I will tell you mga kapatid, we should obey it. Yan po yung individual response natin when it comes to gospel and scripture. Tatandaan niyo po, si Pastor John Fred, ang itinalaga ng Panginoon sa inyo. Hindi dahil sa tinataas mo po siya. Pero, yun po talaga eh. Kasi kapag binasa niyo itong Bible, in-apply nyo, susunod mo kayo sa kanya eh. Yung soul winning, yung church visitation, yung evangelism, yung magbigay, yung support sa mission, hindi naman po mahirap. Ang mahirap po, ayaw kasi natin ng puso natin. Naman problema ang puso natin. Tatandaan ko natin, we should obey it. Ano ba? We should not be ashamed of it. Amen. Hindi mo dapat itingat. Nakakaya naman, nalalaman niya ang Kristiyano. Hindi siya sabi mo, ay, Kristiyano ka pala? Matagal na eh, tinatago ko lang. Matagal na pa, kaya pa kamilis. Alam po, rito po tayo. Alam ko po si Pastor Noel. Meron po yata siyang member na Grace Baptist Church na lagi po itong pinapento ni Pastor Noel. Meron sa niyang people na magkaibigan sila mula bata, kinder, day schooler, high school, college. Itong bata ito, lumaki sa Grace. Kristiyano siya, pamilyang Kristiyano. Yung classmate niya, yung best friend niya, hindi alam na Kristiyano siya. Ang galing magtago. College na sila, napunta na sila sa Maynila, magkakaso na. Hindi pa rin i-share yung gospel. Alam niyo po nangyari sa babae? Buti nila, merong ginamit ng Panginoon na ma-share yung gospel sa kanya.
Tapos nagkaroon sila ng gathering part ng Cavite, nagkita sila. Sabi nung kaligtas na best friend niya, "Uy! Nandito ka!" Oo, sabi niya, baptist ako eh. Kristiyano na ako eh. Ikaw. Oo, baptist ako. Walang bata. Ano sabi nung best friend niya? Wala kang kwentang kaibigan eh. Maraming pala tayo nakakapala. Kung namatay pala ako, pupunta ako kay ako, hindi mo ba na sinabi tayo? Ikaw, sabi ka, nag-service mo. Ganun pa tayo, mag-best friend pa tayo. Kapatid, kaibigan, matutunan po natin, huwag natin ikahiya. Huwag natin ikahiya yung panahon pala. Baka nag-pray po tayo, kumakain tayo sa mga food court, sa mga Jollibee, McDo, Starbucks. Ang gagawin ng prayer, ganito stelo. Ang gagawin niya, Lord, salamat sa pagkain. Amen. Kain na. Kinakaya, ate pa na natin, kinakaya mo. Alam niyo po, kapag kumakain kayo sa labas, family dinner, o delivered kayo ng anak nito, huwag kayong mahiyak mag-pray. It is a testimony na meron kayong Diyos, yung gospel nakita sa Biblia. Huwag niyo po ikahiya. Kaya nga sabi, Romans 1:1, sabi po, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Kapatid, kaibigan, huwag mo natin ikahiya. Bakit kinaiya? Lalo na pagsuot mo na yung pambo mo. Ano ba yung pambo? Ano ba yung pambo? Pamburo na, suot mo na. Kasi makita mo ang pagkano mo. Uy! Pre! Suot mo na yung pamburo mo ah! Kasi naka-title coat ka, o kaya naka-parunta, na magandang-maganda. Nasabi, nag-anaman ka. Ngayon, nahiya ka na. Sa susunod, hindi ka na mag-ano. Pagka-title coat, o kaya naka-barong. Huwag gagamit ka na ng pantambay para hindi ka nag-isip maka. Diba? When it comes to God, give our best. Ako po sinasabi ko sa akin ngayon. Sabi ko sana ngayon, kahit kita ko sila Sunday, huli talaga eh. Sabi ko, okay to. Pero minsan pag Wednesday, sabi ko, para kayo nakatambay yan. Kaya ko, ay gusto, yung damit ko, pantambay eh. Para dahil tayo na pupunta ng prayer meeting eh. Oh. Ano pa pala, kaibigan? Huwag mo natin ikahiya yung Diyos. Yes. Ang ayaw natin. Ano pa? We should live in line with His truth. Pamuhay mo natin. Sabi, we should live in line with His truth. Galatians 2:14, Philippians 1:7, sabi sa Galatians 2:14, but when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, if thou being the Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as through the Jew, why comparest thou the Gentiles to live as the Jew, as through the Jews? Kapatid, pamuhay natin yung gospel. Tagal na natin Kristiyano. Pag tinanong ka ng pastor mo, umiyak ka ng bunga. Sasabi mo, Ako minsan tinatanong ko po, bilang kalbay mga sis, bilang ko ng dala. Bakit wala ka ng dala? Ginagano ko, Brad, meron ko pang bisita. Mga young people, lalo na mga worker. Re-report ko yung worker, ticket, wire, yung mga ticket staff. Sabi ko, dapat kayo may bisita. Nangkamuhan kayo mga worker. Pag wala kayong bisita, hindi nyo ginagawa yung tungkulin nyo. Hindi nyo ko tinutulungan. Bakit? Kaya ko isolwin itong buong ng iwa? Hindi. May phase 1, may phase 2, may phase 3, may phase 4. Napakalawak. Eh, napakainit pa doon. Sabi ko, lalo kung mangingit yung meron, matapos ako lalo. Diba? Kailangan tulungan po tayo. Do our part. Nasa school ka, nasa malamig na lugar ka, gawin mo, simpleng bagay. Invitation. Sa dami ng ini-invite mo, imposible walang pumunta sa church. Kapatid, kaibigan, ipamumuhay po natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ano pa? We should continue in it. Magpatuloy tayo. Lahat doon tayo may problema.
Lahat po tayo may pain. Lahat po tayo nakakaranas ng pressure, ng persecution, ng people's opinion. Kahit pumunta ka sa Amerika, ganun pa rin mararanasan mo. Ang kailangan na po, yung natutunan mo sa gospel and scripture, ipamuhay natin. Diba? Magpatuloy tayo. Huwag po tayong minto. Sabi nga ng Galatians 1:23, if we continue in faith, grounded and settled, and we not move away from the hope of the gospel, which we have heard and which was preached to every creature, which is under heaven, whereof I Paul am made a minister. Huwag po tayong huminto. Wala kang pera ngayon. Huwag kang hinto sa pag-church, sa paglilingkod, sa pag-share ng gospel. Wala kang trabaho, tuloy ka pa rin sa ministry mo. Tuloy ka pa rin sa paglilingkod. Suportahan mo pa rin yung church na ito. Kahit paano kang pinagdadaanan. Sinasabi ko po ito, mga minamahal kong kapatid sa Makati, and it is because I've been there. Alam niyo po, naranasan ko. Sabi sa akin, pag nawala ka na sa grace, hindi ka na pagpapalaki. Real talk po ako sa iyo. Ano sabi, Pastor? Maghihirap ka na, Arnold. Sabi ko, dahil na neto ito sa English ka, hindi sinabi. English ka, nagbibigay ng second opportunity. Narasa ko sa gabi ako, uy, kapag dapat ikaw yung nakahiga dyan. Hindi po. Hindi, katulad na sinabi ng Pastor Phil. Siguro, hindi lang komentary ng galit. Pero yung mga nagsabi sa akin ng masama, yun yung pinutulungan ko. By all means, sa capacity na pinagkakatiwala. Hindi ko kaya, pero bakit pinagawa yun? Dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa gospel. Because I'm not deserved of salvation. Amen. I'm not deserved the ministry. I'm not deserved the blessing that I have right now. Kapag pinagkatiwala ko, share who they are good or not good to you. Share the blessing. Amen. Ano po? Masarap po. Gawin yung kalooban ng Panginoon. Ipamuhay natin. Magpatuloy tayo. Yung siguro po, and I thank the Lord, some of the grace pastor na silent, they pray for me. Katulad po ng isang spiritual na, ito, ipamuli. Ang gospel ko sa pastor na, tinutulungan mo kanya. Pasimple. Patago. Ang galing ka ito magtago, tinutulungan ako, binibigay ako ng mga software. Kaya Arnold, kailangan mo to. Kaya Arnold, basta, pinipipray kita, huwag takingin to. Ano po? Grateful ako sa Panginoon. Bakit? Kahit kayo pastor daw, may message. Why? Siguro kung wala nagpipray na ginigay sa akin, hinto na po ako. Meron din po sa pastor na mayo. Kaya nga po, we should continue in it. Kasi kapag malalim ka sa gospel of scripture, hindi ka hinto. Tapos makikita mo yung katapatan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos. Alam po kapatid, suyo tayo. Alam niyo po, si Lord mag-bless sa atin. Ano pa? Ano pa yung individual response? We should promote it. Amen. Promote natin. Not only by words, by our life, even in your social media platform, imbes in TikTok yung pinupost nyo. Kasi nga ngayon dito po sa TikTok. Yung mga ML games, yung mga ML games. Uy, wala na ML. Dito. Ang post ko, natutunan mo sa salita ng Diyos, ng Sunday, ng prayer meeting, ng evening service, yung devotion mo, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, yung i-promote natin, yung gospel. Sino pinopromote natin? Si Angel Rita, si Catherine Bernardo, si Daniel Padilla. Siguro, pinopromote ba? May nagpo-promote ba ito kaya, no? Kakain pa rin sa kan. Yung kalakuan niya. Kasi-promote natin yung gospel, yung ginawa ng Panginoon, yung itinuro sa atin every Sunday, every prayer meeting nyo. I-share nyo, i-promote natin yun. Bakit? Meron kayong mga kaibigan na
kumbaga, bumabasa ng Facebook sa inyo, nabibless po sa inyo. Bakit ko po ito sinasabi? Yun po yung ginagawa ko. Pero alam niyo po kung bakit po nagkaroon ng ganun blessing sa lakiwa. Someone was praying for me na gusto pala akong tulungan. Pero hindi ko po sila kilala. Foreigner. They helped me a lot sa ministry. Kaya po kami nakabili ng property. It is not me. Merong ginamit ng Diyos dahil sa Diyos. Every po nakikita yung ministry, yung children ministry, yung third services. Sabi sa akin lagi, Pastor Arnold, I pray for you, just continue serving the Lord. God is speaking to me. Alam niyo po, tumulong sa akin. Nag-alam yan, binigyan ako ng 50,000. Another that, 300,000 yung lupa. Pumunta ako sa kaibigan ko, humingi ko ng course ng counsel how to buy a lot, a property. Sabi niya, kuya, magkano ng pera mo? 150. Magkano ng lupa to? Nasa 250 hanggang 300,000. Pwede yung mabili ng 270 to 60. Saan mo kunin mo 50,000? Sabi ko sa may-ari ng gawain. Ito bala. Ano mo ginawa? Sige kuya, kunin mo na yung 50,000 sa bahay, Tuesday. Saturday, more afternoon, natanggap ko po yung 150,000 sa ATM ko. Sunday, merong biyaya ulit. Ang interval lang po, oras, to complete for 300,000. Sinunuwa ko Panginoon. Amen. Ang kailangan lang po, matutunan natin sumunod, matutunan natin i-promote yung gawain ng Panginoon. Hindi yung tao. Hindi yung gawa natin, yung gawa ng Panginoon. Dahil kapag ang gawa ng Panginoon ang naitataat, andun po ang bahala sa lahat. Kaya natatandaan po natin, sabi ng 1 Corinthians 9:16, although I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yet woe is unto me, and if I preach not the gospel. Pamphlet, it's individual response. Pamphlet sa gospel, the scripture, we should defend it. Amen. Ang laban natin yung pananampalataya natin. Philippians 1:7 and 16, Jude chapter 3. Defend it. Kapatid, paglaban mo. Na ma-share mo yung gospel. Yung ginawa ng Diyos. Ano sabi rito? Philippians 1:7, even as it is meet for me to take this of you all, because I have you in my heart, in as much as both in my heart, and in the defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my grace. The one with Christ of contention, not simply supposing to add affliction to my bonds. Kapatid, kaibigan, that is the message tonight. Gospel and the scripture. Kaya makikita po natin, its importance, its instruction, its individual expression. Kapatid, kaibigan, mga magulang, kabataan, nasa online, if you are blessed, what is your response to the message of God? Magandang gabi po. Salamat.